Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-28 yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Nang makalabas si Jaisal sa kwartong iyon, biglang nawala ang ngiti sa mukha niya. Talagang nakakapagod ang makisali sa mga ganoong social activities. Talagang sobrang nahihilo pa rin siya. Pasuray-suray siya at nahirapan siyang hanapin ang kanyang sariling kwarto dahil na rin sa magkakamukha ang mga kwarto doon. Hindi rin niya matandaan ang numero ng kwarto niya. Sumakit ang kanyang ulo. Sa patuloy niyang paglakad, natisod siya kaya bigla siyang nawala ng balanse. Dahil sa takot niyang matumba, ay bigla na lang niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Subalit hindi siya bumagsak sa sahig. Sa halip ay bumagsak siya sa isang matatag at mainit na yakap at naaamoy niya ang hininga nito. Napaka-familiar noon sa kanya. Nang magmulat ang kanyang mga mata, ay nakita niya ang makapigil hiningang mukha ni Jared. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Jaisal at hindi niya iyon magawang pigilan. Nang subukan ni Jaisal na tumayo mula sa pagkakayakap nito, ay bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses mula sa di kalayuan. Narinig mo na ba? Isang baguhan lang daw si Jaisal at wala siya kahit na anong design experience. Hindi ko talaga inaasahan na makakagawa siya ng ganito kagandang design. She basically became popular overnight. Talagang nakakamangha siya. Hindi kaya may isang taong lihim na tumutulong sa kanya? Mahirap sabihin iyon. Mabilis namang sinilip ni Jaisal ang mga ito mula sa balikat ni Jared at nakilala niya ang dalawang designers. Naroon din ang mga ito sa private room kung saan ginanap ang kanilang party. Natigilan si Jaisal. Jared and Jaisal were hugging each other intimately. Ang ulo niya na kanina lamang ay nakakulong sa mga bisig ni Jared ay muli na naman niyang isiniksik pabalik doon upang magkubli. Kahit hindi niya tingnan ang mga iyon, sigurado siyang si Ryan at ang designer na kasama niya kaninang pumasok sa restroom ang nag-uusap. Agad na nalito si Jaisal. Bakit ba napakarami niyang taong nasasalubong sa hallway ng mga sandaling iyon? Nagmamadaling naglakad si Ryan nang mapansin nito ang dalawang tao sa di kalayuan na magkayakap at bigla siyang napahinto. Pinagmasdan niya ang dalawang iyon na parang pamilyar sa kanya. Ang babae naman na naroon ay muling nagsalita. "Oh, bakit ka napahinto? Anong tinitingnan mo? Kilala mo ba sila?" Agad na kinabahan si Jaisal. Nakilala kaya siya ni Ryan? Paano kaya siya magpapaliwanag dito kung bakit nakayakap si Jared sa kanya? Natumba siya sa mga bisig nito at hindi agad siya nakatayo? Tanga lamang ang maniniwala sa kasinungalingang iyon. Lalo namang isiniksik ni Jaisal ang mukha niya sa braso ni Jared. Pagkatapos ay bigla na lang nitong ginawaran ng halik ang mga labi ni Jaisal. Nanlaki naman ang mga mata ni Jaisal sa pagkabigla. Bakit kaya bigla na lamang siyang hinalikan nito doon? Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-28 yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Naguguluhan si Jaisal at nais na sana niyang kumawala sa pagkakayakap ni Jared sa kanya. Subalit ang mga braso nito ay nakapulupot sa bewang niya. Ang malakas nitong bisig ay hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na makapagpumiglas habang agresibo itong nakayakap sa kanya. Napakalapit ng distansya sa pagitan nilang dalawa at pakiramdam niya ay halos pinagsama na ang mga katawan nila. Their lips intertwined with each other and the atmosphere was intimate and hot. Nakaramdam noon ng pagkahilo si Jaisal at agad siyang nawala ng malay.
Ang natitira na lamang sa naguguluhan niyang isip ay ang matagal na halik na iyon at sapat na iyon upang manginig ang katawan niya. Mula naman sa pananaw ni Ryan, nakikita niyang isang matangkad na lalaki ang nakayakap sa isang balingkinitang katawan ng isang babae. Hinahalikan nito ang babae. Kahit na hindi niya nakikita ang mukha ng mga ito, masasabi niyang ang babaeng iyon ay talagang napaka-attach sa lalaking iyon. Sigurado siyang isang pares ng lovers ang mga ito na sobrang in love sa isa't isa. Saglit na nag-isip si Ryan. Pagkatapos ay iniiwas na nito ang kanyang tingin sa mga iyon at mabilis na siyang nagpatuloy ng paglakad patungo sa restroom. Hindi pa man nagtatagal na makaalis si Ryan nang sa wakas ay pakawala ni Jared ang mga labi ni Jaisel. Ayaw pa sana niyang gawin iyon. He looked at Jaisel with burning passion in his eyes, na parang pinipigilan nito ang sarili sa isang bagay. Kahit pa nga nakawala na siya mula sa mahigpit na pagkakayakap ni Jared, patuloy pa ring nararamdaman ni Jaisel ang panghihina sa kanyang katawan. Bahagya niyang nakayang tumayo sa pamamagitan ng pagkapit kay Jared. Magulo ang isip ni Jaisel. Marahil ay tipsy lang siya. O baka naman talagang lasing siya. Kung hindi, bakit hindi niya magawang makatayo ng maayos matapos ng halik na iyon ni Jared? Naisip ni Jaisel. Dahil sa nararamdaman niyang nakadikit sa kanya ang malambot na katawan ni Jaisel, the desire burning within Jared got even more intense. I'll take you to a place. Pagkaraan ay bulong ni Jared kay Jaisel. His husky voice sounded very sexy yet dangerous to her. Maingat siya nitong kinarga at saka sila sumakay ng elevator. Nang maramdaman ni Jaisel na kinarga siya nito, ay kusa niyang ipinulupot sa leeg ni Jared ang mga kamay niya. Dahil doon, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay lalong nagkalapit na animoy lalapit pa si Jaisel kay Jared para halikan ito. Agad namang naguluhan si Jaisel at mabilis niyang iniiwas ang tingin kay Jared. Saan mo ako dadalhin? Pagkaraan ay tanong niya kay Jared. To a nice place. Agad namang tugon nito sa kanya. Pagkasabi noon ay agad na sumilay ang isang napakagandang ngiti sa labi ni Jared. Sa ganoong kalapit na distansya nila ni Jared ay napansin niya ang pagkakangiting iyon ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Jaisel sa pagkamangha. Noon lamang siya nakakita ng ganoon kagwapong lalaki habang nakangiti. Talagang napaka-charming nitong tingnan. At iyon ang unang beses na nakita niyang ngumiti si Jared. Ito pa lang si Jared na laging may seryosong ekspresyon ng mukha ay marunong din naman palang ngumiti. Lumakas ang tibok ng puso ni Jaisel at ang utak niya ay napuno ng tungkol sa lalaking nasa kanyang harapan ng mga oras na iyon. Dinala siya ni Jared sa rooftop ng hotel. Nang naroon na sila, ay agad na umihip ang malamig na simoy ng hangin. At iyon ang naging dahilan upang agad na maging komportable si Jaisel. Walang kahit na anong equipment ang nakalagay doon for commercial use, although it was decorated and planted with flowers everywhere. Sa gitna ng mga halaman ay mayroong isang lounge. Lumakad palapit doon si Jared at saka nito maingat na ibinaba si Jaisel sa lounge na naroon. Nang maibaba naman siya ni Jared doon, ay agad naman niyang iniunat ang kanyang katawan. Nang mapatingin siya sa itaas, ay nakita niya ang maliwanag na kalangitan. At makikitang halatang nag-e-enjoy siya sa lugar na iyon. Kasalukuyan pa siyang nag-e-enjoy ng mga sandaling iyon bago siya nasorpresa ni Jared na noon ay naupo sa tabi niya sa lounge kung saan din siya naroon. At dahil sa laki ng katawan nito, ay nagmukha tuloy maliit ang lounge na iyon. Napakalapit din ang distansya sa pagitan nilang dalawa, na halos magkadikit na ang mga katawan nila nito.
Nagmamadali namang itinuwid ni Jaisel ang katawan niya at agad siyang kinabahan. Mr. Leviste, bakit dito ka naupo? At dahil sa ginawa ni Jaisel na pag-unat ng kanyang katawan, ay nagkaroon ng puwang sa lounge at natural namang humiga si Jared para punan ang puwang na iyon. Pagkatapos ay saka ito nagsalita. Well, as you can see, nag-iisa lang naman ang deck chair na ito dito. Hindi naman agad pinaniwalaan ni Jaisel ang sinabi nito. Kaagad siyang tumingin sa paligid at saka lamang niya na-realize na nag-iisa nga doon ang lounge chair na iyon. Saglit siyang nag-alinlangan at saka nagsalita. You can have it then. Pagkasabi ni Jaisel noon, ay akma na sana siyang tatayo nang hagipin ni Jared ang bewang niya at hilahin siya nito muling pabalik. Natumba siya at ang buo niyang katawan ay nakadagan sa dibdib ni Jared. Ang tanging nararamdaman ni Jaisel ay ang matipunong katawan ni Jared, ang yakap nito sa kanya, at ang nakakaakit nitong amoy. Sinubukan ni Jaisel na kumawala mula kay Jared. Mr. Leviste, ano bang ginagawa mo? Isa lang ang deck chair na narito kaya maghati na lang tayo sa paggamit nito. Pagkasabi noon ay sumandal si Jared sa lounge habang komportable siyang yakap nito. His eyes were burning with passion yet his voice sounded normal. Tama naman ang sinabi ni Jared na iisa nga ang naroong lounge chair at maaari naman talagang mag-share sa paggamit noon. Subalit katanggap-tanggap ba para sa isang lalaki at isang babae na magkayakap ng katulad ng ganon? Gulong-gulo ang isip ni Jaisel ng mga sandaling iyon. Tumingin ka sa kalangitan. Pagkaraan ay sabi ni Jared sa kanya. Nagpa siya si Jared na ibahin ang topic with his slow voice. Nagtataka namang napatingin si Jaisel sa kalangitan. Nasorpresa siya nang makita niyang puno ng mga kumikinang na mga bituin iyon. Parang diamante ang mga iyon habang kumikinang sa madilim na langit. Napakaganda ng mga iyon. Isang malaking syudad ang lugar nila at ang kalidad ng hangin doon ay hindi na ganoon kaganda. Bibihira na lamang na makakita ng ganoong kaaliwalas na kalangitan tuwing gabi. Kaya naman nang makita ni Jaisel ang mga bituing iyon sa kalangitan, ay kaagad iyong nakaagaw sa kanyang atensyon. It's so amazing. Hindi napigilan ni Jaisel ang paghanga niya doon. Nakatingin pa rin si Jaisel sa kalangitan nang tumingin si Jared sa maliit nitong mukha at agad itong sumagot in a low voice. Yeah, it's really amazing. Muling umihip ang malamig na simoy ng hangin. Nakaka-refresh iyon at nakaka-relax. Dahil doon ay bahagyang luminaw ang isipan ni Jaisel. Nang muling matauhan si Jaisel, na-realize niyang nakahilig na siya sa braso ni Jared. Ang ayos nilang iyon ay napaka-intimate at animoy para silang isang pares ng magkasintahan. Agad na namula ang pisngi niya at muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gayunpaman, magiging ipokrita siya kung agad siyang tatayo ng mga sandaling iyon. Matapos na saglit na mag-alinlangan, ay nagdesisyon siyang magkunwari na hindi niya alam na nakahilig na pala siya sa mga bisig ni Jared. Isa pa, medyo nakainom siya ng gabing iyon. Kung ano man ang mangyari, maaari niyang isisi iyon sa wine na nainom niya. Samantala, lingid sa kaalaman ni Jaisel ay kanina pa pala nakamasid si Jared sa kanya. Sa nakikita ni Jared na komplikadong ekspresyon sa mukha ng dalaga, ay parang nahuhurlaan na niya kung ano ang iniisip nito. Gayunpaman, hindi niya binuko ito. Sa halip, ay napalaki ang pagkakangiti ni Jared ng mga sandaling iyon. Paanong ang maliit na babaeng ito ay naging kalugod-lugod sa kanyang mga mata? Tanong ng isip ni Jared. Bigla namang may sumulpot sa isip ni Jaisel habang nakatingin siya sa maningning na kalangitang iyon. Lihim siyang humiling
na sana ay dumaan ng mabagal ang bawat sandaling magkasama sila ni Jared. Hindi na namalayan pa ni Jaisel na nakatulog na siya. Nang gumising siya kinabukasan at magmulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang napakaputing kulay ng kisame at ang lalaking nasa tabi niya. Nanatiling nakapikit ang mga mata nito. Payapa itong natutulog doon sa tabi niya at napakagwapo pa rin itong pagmasdan. Blankong tiningnan ito ni Jaisel. Kung ang lalaking ito ay isa lamang ordinaryong lalaki, baka nagkaroon pa siya ng lakas ng loob upang lapitan ito. Gayunpaman, malinaw kay Jaisel na imposible para sa kanilang dalawa ang magkasama. Kaya naman nagtataka siya kung bakit natulog na naman silang dalawa na magkatabi sa iisang kama. Pakiramdam ni Jaisel ng mga oras na iyon ay malapit na siyang mabaliw. Tahimik at maingat siyang bumaba sa kama, pagkatapos ay sa kanya isinuot ang kanyang mga damit at mabilis siyang lumabas doon. Nang sandaling magsarado naman ang pinto, ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata si Jared. Tumingin siya sa direksyon ng pinto na may mapanuksong kinang sa kanyang mga mata. Nagmamadaling umalis doon si Jaisel. Pero ang puso naman niya ay patuloy sa mabilis na pagtibok nito at ang kanyang isipan ay puno ng mga larawan ng mga nangyari nung nakaraang gabi at ngayong umaga. Lumampas ba siya sa hangganan sa pagitan nila ni Jared? Nalilitong tanong ng isip ni Jaisel. Matapos niyang pakalmahin ang kanyang sarili pagkaraan ng mahabang oras sa loob ng kanyang kwarto, sa wakas ay bahagya niyang napatahimik ang kanyang emosyon. Nang kunin niya ang kanyang cellphone, nasorpresa siya nang makita niya ang sandosenang missed calls na ginawa ni Ryan sa kanya. Mayroon din doong ilang unknown calls. Isinet niya sa silent mode ang cellphone niya nang magpunta siya sa banquet party kagabi. Pero nalimutan na niya iyong muling i-on. Marahil ay sobra ang naging pag-aalala ni Ryan tungkol sa kung saan siya nagpunta kagabi. Dahil sa isiping iyon, ay kaagad siyang nag-return call kay Ryan. As soon as the call was connected, ang balisang boses nito ay lumabas mula sa speaker ng cellphone na gamit ni Jaisel. "Kumusta ka na, Jaisel? Hindi na kita nakita pa kagabi. Okay ka lang ba?" Sunod-sunod na tanong nito kay Jaisel. "I'm fine." Matipid namang sagot niya rito. Mag-uumpisa na sanang mag-explain si Jaisel dito tungkol sa pagkawala niya kagabi, ay naiinip na pinutol nito ang sasabihin pa sana ni Jaisel. "Nasan ka ba? Pupuntahan kita dyan ngayon." "Nandito ako sa hotel room ko," sagot niya kay Ryan. Pagkasabi niya noon ay agad nang nag-hang up ang telepono. At makalipas lamang ang ilang minuto ay biglang nag-ring ang kanyang doorbell. Jaisel smiled helplessly. Hindi niya inaasahan na mabilis na makakarating doon si Ryan. Habang palapit siya ng pinto para buksan iyon, ay malakas siyang nagsalita. "Coming!" Bago pa man matapos ni Jaisel ang salitang yon, ay bigla na lang siyang niyakap nito ng mahigpit. Naamoy niya ang malinis na amoy ni Ryan. Gayunpaman, bahagyang natigilan si Jaisel dahil sa pagkabigla. Nagtataka siya kung bakit biglang-bigla na lang siya nitong niyakap. "Hay, salamat naman at ligtas ka." Pagkaraan ay sabi ni Ryan. Mababakas ang pagkatakot sa loob nito nang sabihin niya iyon. Noong nakaraang gabi ay nagpunta ito sa restroom, subalit hindi nito makita si Jaisel kahit saan. Nakainom siya ng gabing iyon at nag-alala si Ryan na baka nalasing siya at kung sino na lamang ang nakakuha sa kanya sa ganoong kalagayan. Naramdaman naman ni Jaisel ang sobra nitong pag-aalala at bahagya siyang nakonsensya. Talaga namang nakainom siya nung nakaraang gabi. Bukod pa doon, ang naging presensya ni Jared ang naging dahilan upang magkabuhol-buhol ang kanyang mga iniisip,
Kaya naman nakalimutan na niyang mag-check ng kanyang telepono. I'm really fine. Medyo nahilo lang ako last night kaya nagpasya akong bumalik na lang dito sa kwarto ko at matulog. Matapos niyang sabihin kay Ryan ang kapani-paniwalang dahilang iyon, ay marahan niyang itinulak palayo sa kanya si Ryan. Naging matalim ang pagkatitig ni Ryan sa kanya at ang ekspresyon nito ay bahagyang naging komplikado. Noong nakaraang gabi ay napakatagal niya itong hinanap. And finally, may isang nagsabi sa kanya na kasama siya ni Jared. Hindi umalis mag-isa si Jaisel. Bakit kailangan itong magsinungaling sa kanya? Tanong ni Ryan sa kanyang sarili. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Nakikita ko ang dark circle sa ilalim ng mga mata mo. Pagkaraan ay tanong sa kanya ni Jaisel. Marahil ay hindi mapalagay si Jaisel sa kasinungalingan na sinabi niya, kaya naman naglabas ito ng ibang topic. Ngumiti naman si Ryan at saka ito marahang sumagot. Yes, medyo naparami ang inom ko kagabi ng wine. Parang ang hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Hindi na masyadong nag-isip pa si Jaisel ng tungkol doon. Pinapasok niya si Ryan sa loob. Gagawa ako ng hangover drinks para sa'yo. Medyo naparami rin ang inom ko kagabi. Kaya nakakaramdam pa rin ako ng pagkahilo. Sumunod naman si Ryan kay Jaisel papasok doon. Pinagmasdan siya ni Ryan with a complicated expression pero hindi na ito nagbanggit pa ng anumang tungkol sa nangyari ng nakaraang gabi. Kung ayaw iyong sabihin sa kanya ni Jaisel, hindi niya ito pipilitin. Matapos ng huling kompetisyon, kinailangan pa nilang maghintay ng hanggang sa susunod na araw bago lumabas ang rules para sa susunod na round. Ang ibig sabihin noon ay mayroon silang isang araw na pahinga. Kaya naman nagsagawa ang sponsor ng isang event para sa lahat. Pagpatak ng tanghali ay nagtungo sila sa private pool ng hotel para sa isang pool party. At dahil si Jaisel ay tied for the first place, natural lamang na hindi siya maaaring tumanggi sa imbitasyong iyon. Ang likurang garden ng pool ay nakapaloob sa beach na nasa hangganan ng dagat. Mayroon doong 2 malaking swimming pools. Ang mga guest ay maaaring mamili kung gusto nila sa dagat o sa pool maligo. Napakasigla ng parting yon. Karamihan sa mga kababaihang naroon ay nakabikini. Talaga namang makaagaw pansin ang mga ito at napaka-hot. Jaisel, halika, samahan mo ako dito sa pool. Naroon din si Ryan noon sa pool. Nakatigil ito sa gilid ng pool at kinawayan nito si Jaisel, na noon naman ay nakaupo sa di kalayuan kay Ryan. Nakasuot si Jaisel ng isang one-piece swimsuit habang nakatakip sa balikat nito ang isang blanket. Hindi siya nagpakita ng anumang body curve. Nakatingin noon si Jaisel sa kanyang telepono habang umiiling ang ulo nito kay Ryan. Hindi ako marunong lumangoy. Pagkaraan ay sagot niya kay Ryan. Hindi lamang sa hindi siya marunong lumangoy, pero may konti rin siyang takot sa tubig matapos niyang muntik na malunod noon. Napangiti naman si Ryan at saka ito muling nagsalita. Don't worry, tuturuan kita. Mariin namang tumanggi si Jaisel. Nako, sumuko na ako sa pag-aaral lumangoy. Yan ang hinding-hindi ko matututunan sa buhay na to. Well, kung ganon, isa ka palang sinker. Shut up! Matalim na tiningnan ni Jaisel si Ryan. Kung na-master siguro niya ang paglangoy, malamang ay hindi siya mananatiling nakaupo lamang doon ng mga sandaling iyon. Nasisiyahan namang ngumiti si Ryan at saka ito tumalikod at nag-dive sa pool. Ang malakas nitong pangangatawan ay lumangoy na parang isang isda sa tubig. Maraming kababaihan ang nagsilapitan sa pool at sinubukang magpapansin kay Ryan. Bukod sa napakagwapo nito, ay mayroon din itong perfect swimming skills na dumurog sa lahat ng mga kalalakihan sa parting iyon. Nang makita naman ni Jaisel,
na lumangoy na palayo si Ryan ay muli niyang dinampot ang kanyang cellphone para mag-check ng kanyang mga notifications. Bigla ay isang mensahe mula sa WhatsApp Messenger niya ang nag-appear sa screen ng cellphone niya. Mula iyon kay Jared. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ay bigla siyang kinabahan. Nagmamadali niyang binuksan ang kanyang WhatsApp at binasa niya ang message na naroon. "Nasan ka?" tanong ni Jared sa kanya. Nag-reply naman si Jaisel. "Andito sa poolside. Anong ginagawa mo dyan?" Muling tanong ni Jared. Tulala siyang napatingin sa mga text na iyon at sa kanya naisip. Nakikipag-chat ba ito sa kanya? Hindi naman siguro. He's such a cold person. Marahil ay nag-text lang ito sa kanya dahil may mga bagay itong nais na i-discuss kasama siya. Bulong ng isip ni Jaisel. Pagkaraan ay magalang siyang nag-reply kay Jared. Nagsagawa ng pool party ang organizer at lahat kami ay narito. "You're swimming?" Muling text ni Jared. "No, hindi ako marunong lumangoy. Nakaupo lang ako dito habang pinapanood silang mag-swimming." Reply naman ni Jaisel. "Hindi ka ba naiinip?" "Medyo." "Okay, sige. Pupuntahan kita dyan para samahan ka." Bahagyang natigilan si Jaisel sa nabasa niyang text ni Jared. Hindi siya makapaniwala. Ang isip niya ay baka lumabo lamang ang paningin niya o kaya naman ay nagkaroon lang ng glitch ang system. Pupuntahan siya doon ni Jared para lang samahan siya nito? Dahil sinabi niya ditong medyo naiinip na siya? Hindi na siya naglakas ng loob na mag-isip pa ng tungkol doon. Nag-init ang palad ni Jaisel habang hawak niya ang kanyang cellphone. Naguguluhan siya at hindi na niya malaman pa kung paano niya ito re-replyan. "Jaisel, wag kang maupo lang dyan. Halika, samahan mo kami sa pool." Isang designer ang lumapit sa kanya at hinila siya nito patayo mula sa kinauupuan niya. Mabilis naman itong tinanggihan ni Jaisel. "Hindi talaga ako marunong lumangoy." "Okay lang yan, hindi rin naman ako marunong. Pero pwede naman tayong manatili sa mababaw na area ng pool." Kasabay noon ay patuloy pa rin itong hila si Jaisel palapit sa pool at hindi na nito binigyan pa ng pagkakataon si Jaisel na makatanggi. Hindi na nagkaroon pa ng oras si Jaisel na makapag-react at pwersahan na siyang napalapit doon. Para makarating sa mababaw na area ng pool, kailangan nilang dumaan sa malalim na area. Habang lumalakad siya doon, mayroong bumangga sa kanya, kaya naman tuluyan siyang nahulog sa tubig. Ang pakiramdam na napapaligiran ka ng tubig ay talagang nakakabahala. Nagpumigla si Jaisel para manatili sa ibabaw, pero napakalalim ng pool. Hindi maabot ng paa niya ang ilalim ng pool at nag-uumpisa ng lumubog ang katawan niya. "Tulong!" Bahagya lang siyang nanatili sa ibabaw ng tubig. Matapos ng ilang saglit ay agad din siyang lumubog pabalik sa ilalim. Kabi-kabila ang mga lumalangoy doon ng mga oras na iyon at napakaingay ng crowd na nasa tubig. Kahit anong gawin niyang pagsigaw ay hindi siya maririnig ng mga ito. The more she struggled, the more her body sank. She couldn't make herself afloat at all. Unti-unti nang nagiging uncomfortable ang kanyang dibdib at parang napupuno na ng tubig ang baga niya. Nang mga oras ding iyon, isang figure ang lumangoy palapit sa kanya. Pagkatapos ay inabot siya nito at hinila siya nito pataas. Nang marating niya ang ibabaw ng tubig ay agad siyang nag-inhale ng sariwang hangin. Nakayakap naman si Ryan sa kanya upang mapanatili siyang nakalutang. Tinukso siya nito. "Turns out you're really a sinker." Muntik na siyang mamatay sa pagkalunod, paanong nagagawa pa nitong pagtawanan siya? Dahil sa galit ni Jaisel ay hinampas niya si Ryan sa balikat nito. "Anong problema sa hindi marunong lumangoy?
Galit na tanong ni Jaisel dito. It's really a big deal. Tingnan mo, if I let go of you, habang sinasabi iyon ni Ryan ay pinakawalan siya nito. Dahil sa nawala ang support nito kay Jaisel, muli na naman sanang lulubog ang katawan nito sa tubig. Dahil naman sa takot ay agad na namutla ang mukha ni Jaisel at nagmamadali siyang kumapit kay Ryan. Pagkaraan ay natatakot siyang nagsalita. Ryan, please stop playing. At dahil nga nasa pool sila ng mga sandaling iyon ay walang shirt na suot si Ryan. Kaya naman, damang-dama ni Ryan ang malambot na balat ni Jaisel. Bahagyang dumilim ang mga mata ni Ryan habang nakapulupot ang kamay niya sa katawan ni Jaisel sa tubig. He looked at her with burning eyes. Napakalapit nila sa isa't isa ng mga sandaling iyon. Samantala, kasalukuyang nasa state of fear pa rin si Jaisel ng mga oras na iyon. Nang maging panatag na ang katawan ni Jaisel ay saka lamang niya napansin na magkayakap na pala silang dalawa ni Ryan habang magkaharap sila nito. Bukod pa doon, ay nakapulupot sa liig nito ang kanyang braso ng mga oras na yon. Agad na namula ang mukha ni Jaisel. At nang akma na sanang didistansya siya mula kay Ryan, nakita niyang nakatitig si Ryan sa kanyang mga mata at ang gwapo nitong mukha ay palapit ng palapit sa kanya. Nararamdaman niya ang pagdampi ng hininga nito sa balat ng pisngi niya. Bahagyang huminto sa pagtibok ang puso ni Jaisel. Naguguluhan siya, kaya itinulak niya itong palayo. Jaisel! Isang paos at mababang boses ng lalaki ang bigla na lang niyang narinig mula sa di kalayuan. It was icily cold. Ang mga taong naroon ay biglang natahimik. Saglit din namang natigilan si Jaisel. Napakapamilyar ng boses na iyon. Nagtaas siya ng tingin at nakita niya na nakatayo si Jared sa tabi ng pool at madilim ang pagkakatingin nito sa kanya. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Paano kaya mag-e-explain si Jaisel kay Jared tungkol sa pangyayaring ito? Ano naman kaya ang gagawing aksyon ni Jared ukol dito? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam ay magsha-shoutout po muna ako dahil ilang araw po akong hindi nakapag-shoutout. Ayun. First of all po, gusto ko pong mag-thank you po sa inyong lahat sa walang sawa nyo pong pagsuporta at pagsubaybay po sa ating kwento. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Shout out po kay Ma'am Dalisay Diocares, Jenny Gabangka, shout out po. Jvert Arcega, shout out po sa inyo. Ma'am Amy, shout out po. Ma'am Josephine Manigos, Ma'am Jeanette Mayol, shoutout po sa inyo. Ma'am Jamela Dumasil. And shoutout to my friend Robert Allbanks from Alabama, USA. Ayan ha, shoutout to you. Ma'am Gloria Abihero, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Flor Arcega of Batangas City. Ayon, Ma'am Flor Arcega of Batangas City, shoutout po sa inyo. Ayon, kababayan ko pala si Ma'am Flor. Shoutout din po kay Ma'am Maricar Yasay, Ma'am Alma Luna Hawod, ayun, shoutout po. Ma'am Sozima Bohol and Shirley Bohol of Sydney, Australia. Ma'am Zaida Vision, Ma'am Teresa Flores. Shoutout din po kay Ma'am Michelle Denamarca, Ma'am Dorsey Marie Mendoza, Ma'am Elsa Dishman of Kentucky, USA. Ayun, Ma'am Elsa, shoutout po sa inyo. Miss Sapphire, shoutout din sa iyo, Miss Sapphire. Miss Juliet Tamayo, shoutout po sa inyo. Ma'am Connie Espinar, Ma'am Evelyn Togonon of Dubai. Ayun, sa mga kababayan po natin dyan sa Dubai, shoutout po sa inyo. Ma'am Maria Shalani Sityong, shoutout po. Ma'am Teresita Arevalo of Kawit, Cavite, shoutout po sa inyo. Ma'am Naranjulus of Hong Kong, shoutout din po sa inyo dyan sa mga kababayan po natin dyan sa Hong Kong. Ma'am Jean the Best from England, ayun, shoutout po sa inyo and to your family. Ma'am Maribel Pe of Japan, ayun, shoutout din po sa inyo.
Ma'am Janice Lonhas of Qatar, Ma'am Deborah Valdez of Singapore, ayan. Ma'am Nympha Tolentino, shoutout po. Ma'am Margarita Lagumbay, Ma'am Rowena Menedal, Ma'am Rose Andala Cruz, shoutout po. Ma'am Ronnie Lynn Bacurayo, Ma'am Edita Capiendo, Ma'am Andrea Jeva of Cebu, ayan. Ma'am Marilu Panerio, shoutout po. Ma'am Beniaon and to your family po sa mga apo po ninyo, ayan, shoutout po. Ma'am Maricel Varona, Nicomeda Atejera of UAE, ayan, shoutout po sa inyo dyan. Nitz Reyes, Glyceria Salip, Ma'am Daisy Machitar, Ma'am Nelly Gallo of Canada, Ma'am Gina Managaytay, shoutout po sa inyo. Ma'am Emeline Bantilio, Sir James Peter Judilia, ayan, shoutout po. Ma'am Shirley Nueles, Ma'am Angelita Regis, Ma'am Mirna Balin, Ma'am Marcia Pasutan, shoutout po sa inyo. Ma'am Maria Candelaria Santos, ayun, shoutout po. Ma'am Rhoda Ver Magallanes of Hong Kong. Ma'am Luisita de la Cruz of Riyadh, ayun, shoutout po sa inyo dyan, sa mga kababayan po natin dyan sa Riyadh, ayun, shoutout po. Sir Vladimir Casimo, Ma'am Marisa Ditoito, Igorot TV, ayun, shoutout po. Leonora Desenorio, shoutout din po sa inyo. Ma'am Irene Pascual, Ma'am Cory Pilar, Ma'am Clement Gabo of Hong Kong, Sir Patrick Kalinga, and to his mom, Ma'am Raquel Kalinga, ayun, shoutout po. And to Ma'am Rochelle May Peñaflor of Hong Kong, Ma'am Senaida Bordeos, Ma'am Medi Santillana, Ma'am Edna Galvez, Ma'am Sir Janlyn Claros, ayun, shoutout po. Doris Sembrano, and ayun, and kay Ma'am Nora Salen, ayun. Shoutout po sa inyong lahat. And please don't forget po to like and share po my videos. And yung mga hindi pa po nakaka-subscribe, ayun, please do subscribe po sa ating channel and to my other channel, Limitless Channel, ayun. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. One of the happiest moment in life is when you find the courage to let go of what you cannot change. Ayan. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.